Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan nga ngayon sa mundo ng social media ang tila pagkaduwag umano ng Pangulo na si Bongbong Marcos na mabunyag ang kanyang sikreto matapos nga itong humindi sa hamon ng dati nitong Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na kumasa sa isang hair follicle test kung talagang hindi siya bangag sa ipinagbabawal na gamot. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Hindi na nga raw inaasahan pa ng taong bayan na kakasapa sa hamon ni Atty. Vic Rodriguez ang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. na magpa-hair follicle test dahil alam raw ng marami na nakakakilala kay Marcos na takot itong pumasa sa anumang drug test dahil alam umano nito sa kanyang sarili na magpupositibo lamang ito. Tila alibay na lamang umano ng presidente ang kanyang naging statement kamakailan kung saan sinabi nitong wala naman anyang kinalaman sa public trust kung hindi siya kakasa sa hamon ng maraming politicians na magpa-hair follicle test. Ngunit tila dito nga umano nagkakamali ang Pangulo dahil ang isa raw sa pinakamagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa kanyang pamamahala ay ang mapatunayan niya na hindi talaga siya bangag sa ipinagbabawal na gamot dahil nga sa naturang pangyayari ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, kung walang tinatago, bakit ka matatakot? Magpa-hair follicle ka na kung ayaw mong bumaba ka sa pwesto mo kasi mahirap pag wala sa katinoan ang pag-iisip, baka madisgrasya ang Pinas sa iyo. Anong nating tudo ang pinagsasasabi mo, Mr. President? Takot ka lang kasi ang result niyan ay positive, Mr. Bangag. As long as hindi ka kumakasa sa hair follicle drug test, mananatili kang bangag sa kaisipan ng taong bayan at nalalagay sa alanganin ang seguridad ng buong bansa at ang buhay ng mga Pilipino. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Na kung saan tinanong si Bangag Jr. na kung mag-undergo daw ba siya ng hair follicle pulburon test. Actually, kahit hindi na siya mag-undergo kitang-kita mo naman yung uwi at yung video na sumisinghot siya kasi authenticated naman talaga ang video na yon dito sa Amerika na si Marcos Jr. ay addict. Actually, sinend ko na yan. Baka nga pinagpipiestahan na yan sa White House. Di ba? Okay, ganito kasi yan. Mga hanash, mga palangga. July of 2024, pinaviral natin yan ng bonggang-bongga. Millions of viewers. Hindi ko nga alam kung bakit marami pa rin syunga. Okay? Marami pa rin syunga. Wating-wating, Maisog UK, February 16. Ayan, pumunta kayo lahat ng mga nasa UK. Pumunta kayo dyan. Supportahan ninyo ang hakbang ng Maisog ni Pangulong Duterte at John ang Attorney Vic Rodriguez. Mamaya pag-usapan natin yan. So anyway, highway, bago natin tuloy ang nga bells natin dito, ito muna for sure napanood nyo na to. Ito muna ang kanyang short clip. Dahil mag-react tayo. A hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? Udra. No, why should I do that? No. You don't see, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Ano mas nothing to do with? Wala connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Ngayon mo lang po tayo. Mr. President, you're heading to the PFP Leaders Summit. Yes, Okay. Nakita nyo. Okay. Ngayon, babasahin natin ang ano niyan, ang text mga palangga. Dahil nandito yan sa ulat. Alright? Nasa ulat yan mga hitad. Ngayon, okay, tingnan natin ang mga eksenang sinabi ni Bangag. Alright. So, tingnan natin kung ano ang sinabi ni Bangagski. Ano ang sinabi ni Bangagski dito? Alright? Sabi ng reporter, ayun, tinatanong nga siya kung dahil sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez last year pa na dapat magpa-undergo na siya sa pulburon o hair follicle, D-test. Ang sagot niya kanina sa video na pikon ang Julol na Addictus Benedictus to the highest level kasi authenticated na yan. Sabi ko nga sa inyo, ay tinakot ako ng mga ng July na makikipag-ugnayan sa Amerika
para daw ako ay panagutin. Tinakot tayo ng DILG, tinakot tayo ng PNP, ng DND, lahat ng mga buwaka ng inang. Akalain mo, di ba? Ako ang kanilang mortal enemy. Kaya naman gusto akong ipagurgor. Anyway, sabi ng gonggong yung adiktos ng presidente, no, why should I do that? Sabi niya, what is he saying? Public trust, public office? Public office has nothing to do with the follicle test. Julul, mga palangga, bilang isang bangag na presidente o isang presidente, meron siyang moral obligation para pagkatiwalaan siya ng tao dahil inilabas ko na ang video na sumisinghot siya. Kaya dapat ipakita niya sa taong bayan na malinis ang kanyang system, na kung saan ay hindi na siya nagdudurog. Pero bakit ayaw niya? Alam niyo na. Dahil bagong eleksyon, di ba, questionable pa nga yung kanyang pagtakbo-takbo doon sa St. Luke's. Yung result ng kanyang St. Luke's pulburon test, okay? Na kung saan ay 2 minutes mahigit lang. Tinakil na natin yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Bangag, bakit wala daw koneksyon. Okay? Ang pagdudurog niya, ang pag-take o pag-undergo ng pulburon test. Sabi pa nga, ito pa sabi niya. Wala namang koneksyon. Yung sinasabi niya, referring to Attorney Vic, he has always had that weakness when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Wow! Weak na ngayon si Attorney Vic Rodriguez matapos kang saluin sa lahat ng mga kabobohan mo. Kaya nga isinulat ni Attorney Vic Rodriguez ang librong ito. Di ba? Dahil nandito lahat ang mga kahayupan ng asawa mo, ng pamilya mo, ng mga kasabwat mo. Now, mga kababayan, anong sinasabi ni Bangag na walang koneksyon ito at weak si Attorney Vic Rodriguez? Sinasabi lang sa'yo ni Attorney Vic Rodriguez number 56 sa balota para Senador 2025 ay para matigil na ang mga sinasabi ko, ang pagpapalabas ko ng video at ng mga sinasabi na ikaw ay addictus benedictus, mag-undergo ka sa hair follicle. Wala naman sinabi sa'yo yung tao, wala naman sinabi sa'yo si Attorney Vic na, oo, nakita ko na siya ay sumisinghot. Tinanong ko yan, marami nagtanong sa kanya. Okay, wala siyang sinabi na nakita niya ng dalawang mata niya na ikaw ay nagdudurog. Tapos ngayon, anong sasabihin niya? Okay? Pikon? Guilty? Hindi ka naman sinabihan na nagsisingot ka eh. May mga nagagalit nga kay Attorney Vic na imposible na sinasabi na hindi nakita ni Attorney Vic Rodriguez na sumisingot siya. Kasi hindi mo naman barkada si Vic sa iyong pagsisinghot. Ang nagsabi at buhay na patotoo na hanggang ngayon, ayaw mong sagutin, ayaw niyong sagutin, andyan ang aking palanggingging na si Cathy Binag na buhay na witness na noong sila pa ng kanyang jewars na si Tony Boy Florendo, kayo ay nagja-jamming, sumisinghot-singhot hanggang dumudugo na mga ilong ninyo at inalok pa ni Liza Tanas si Cathy Binag ng pulburon. Walang sinabi si Vic Rodriguez. Ang sabi nga ni Cathy Binag dyan, sa mga panahon na jewars pa niya, yung kanyang Joe X, hindi niya ni minsan nakita si Attorney Vic Rodriguez na nakijamming. Ba't mo nga naman isasama si Attorney Vic Rodriguez? Hindi naman nagpupulburon yung tao. Finally, na-meet ko siya dito sa California at masasabi ko, ang layo niya sa'yo. Unang-una, nakita nyo naman, kahit hindi nyo pa na-meet in person si Attorney Vic, diretso magsalita. Totoong may angking galing, matalino, hindi bulol, hindi ngiwi. Pinagbintangan ka ba ni Vic Rodriguez? Somehow, naiirita yung mga tao sa kanya. Hindi posible na hindi nakita ni Vic, ganyan-ganyan. Pilit na sinisira si Attorney Vic Rodriguez ng mga manggagamit ng mga double agent na yan. Kaya huwag kayong nagpapaniwala dahil sinisira na talaga si Vic. At ito si Attorney Vic. Okay? Kasi, mga kababayan, alam nila na nakikita na ng taong bayan na si Attorney Vic ay matalino, magaling, sumagot, hindi bobo.
kumpara kay Bangag, kumpara sa mga artistang walang alam. Kung gusto nyo pang lumubog ang Pilipinas, iboto nyo ang mga artista. Hindi ko kayo pipigilan. Boto nyo. Gusto nyo pang lumubog ang Pilipinas. Gusto nyo eh. They go. Enjoy the moment. And now going back. Dito sa Bangag na ito. Anong sinasabi ng ginayupak ni Marcos Jr., mga palangga, na walang kinalaman sa public office o public trust? Ang panawagan ng taong bayan na siya ay mag-test. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Presidente siya. Papayag ba kayo na ang presidente ninyo ay takot na takot sa hair follicle test? Tangina, kung ako yan, mukha ka nang ina. Pinagbibintangan niyo ako na ako nagdudugo, tangina, hinahin ko kayong lahat. Sabay-sabay tayong magpulburon test. Yan ang hamon ni Inday Sara sa inyo. Magpulburon test, neuro test, lahat ng klaseng test. Pati pregnancy test, isama nyo na. Isama nyo si Lisa Tanas. Positive yan. To the highest level. Buntis, butod everyday. But anyway, mga kababayan, nakita nyo? Oh, susuporta pa kayo mga kapulisan. Alam ko, sukang-suka na kayo eh. Tangina, samantalang kayo mga palangga o mga brusko, bago kayo pumasok sa inyong pagkapulis, nagpupulburon test kayo. Pero ang presidente nyo, lahat ng manifestations, lahat ng factors na makikita nyo sa isang bangag ay namumutawi sa kanyang pagmumuka, pananalita, gesture, utak, and everything. Pag off-script siya, nagsusuntukan ang kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, ang kanyang juta ay sabog. Kaya ngayon, ay tatargetin nila, matagal na tinarget si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. At papayag ba kayo na ang isang presidente, wala naman talagang integridad, mga kawatan nga ito, di ba? Eh, mga dilawan, ayan, tignan mo, dati sigaw ng sigaw, ngayon magkakampi na, pare-pareho silang walang integridad. At may pananagutan or accountability ang isang presidente sa taong bayan na ma-ensure, na mapatunayan niya sa taong bayan para matapos na itong pag-a-addict niya, ay magpapulburon test siya. Di ba? Once and for all, para matapos na yung issue. Andyan si Agent Morales na nag-testify noong siya ay nasa PIDEA na may i-raid sila sana dahil ang informante ay ang yumaong kaibigan ni Bangag, si Daza. Binanggit na yan ni Agent Morales sa kanyang vlog. Okay? Yun ang nagsumbong. Tinipa ni Agent Morales na noong March of 2012 ay i-raid sana nila sa kondo ni Maria. Huwag mo akong mamateri-teri. Remember that? Then, ano nangyari? Nagkaroon ng PIDEA Leaks hearing. Inontempt nila si Agent Morales. Naging babysitter, naging caregiver si Robin Padilla ni Maricel Soriano. Kaya hindi lahat ng mga dumidikit kay Pangulong Duterte para sa bayan. Sigurado ako, alam ni Robin Padilla, ni si Maria, ang manifestation na isang Darna. Anyway, highway mga kababayan. So, ayaw magpapulburon test ng inyong bangag-bangag na presidente. Pangulo nyo yan. Ninanakaw ang pera ninyo. Adik, kidnapper, kumidnap ng 2 minor de edad. Silang mag-asawa at mga kasabwat nila sa Turkey. Nag-extract ang 2 minor de edad na dyan sa Pilipinas ngayon. Para maputol na itong, well, the reason why hindi yan mapuputol, yung hindi never ever makiklear ni Bangag ang kanyang pangalan sa pag-addictus benedictus kasi patuloy siyang sumisinghot at authenticated yung video ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, kung hindi totoo yung video, nandyan pa rin sa Facebook natin, sa Bolchakan, sa Marlica Network, nakapin yan. Yung pinakita kong video, kung iyan ay ginawa ko lang or AI, napakalaking kasalanan yan sa batas at mapaparusahan ang isang maharlika at hindi yung mga defamatory, mga civil cases na hinaano nila sa akin, pinaproxy cases nila, mga proxy cases nila para harasin, takutin ako, patahimikin. Yan yung powerful, yung authenticated na video na enjoy sumisinghot si Bangag. Dinig na dinig nyo po
na ayaw niyang magpa-test. Ang sinasagot niya, bakit, kasama o nag-work si Attorney Vic sa kanya, di ba? Kung yun pala isa nagpupulburon. Hindi naman sinabi ni Attorney Vic na nahuli kanya na nagpupulburon. Ang sinabi ng tao, para tumigil na ang mga haka-haka daw, yun ang sabi mo, magpapulburon test ka. So, mga kaibigan, mga palangga, kitang-kita ninyo na si Bangag Jr. ay walang pakialam sa inyo. Kasi, ayaw niyang linisin ang mabaho niyang pangalan kasi alam niya, never ever niyang malilinis ito. Magtitiwala ba kayo sa isang bangag na ayan, head-on, congratulations dun sa nagtanong na yun. Naku, baka magurgur yun. I don't know kung sino yung nagtanong. Sinong reporter yun? Baka pagurgur nila Lisa Tanasyon. Kasi ngayon, pag-uusapan yan. Okay? International observers, nakatingin yan sa Pilipinas. So alam naman nila kahit na even before, alam nila na nagpupulburon o nagbabangag nga ito si Marcos Jr. Kasi seryoso yun yung video, hindi naman, kung yung sabi nila, AI daw, di ba? Mga buwaka ng ina. Yun pa nga lang yung pre-op, tsaka authority to op na pinalabas ko, AI daw. Tapos sabi naman ni Bato, oo, sigurado kasi may sticker. Ano nangyari kay Bato? Wala rin! Kaya hindi lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte ay susuportahan ko. Huwag niyo akong etsyusin sa mga straight ganito, ganyan. Bullshit yan.